Let us open our Bible on Psalms 37, verse 34. Praise the Lord. Wait on the Lord, and keep his way, and he shall exalt thee to inherit the land. When the wicked are cut off, thou shalt see it. Ayan. Maghintay sa Panginoon at ingatan ang kanyang mga daan at siya o ikaw ay itataas niya to inherit the land. So, gusto ng ating Panginoong Diyos, wait on the Lord. Maghintay ka sa Panginoon. Habang naghihintay tayo sa Panginoon, let us keep His way. Gawin natin ang kanyang mga paraan na gusto niyang ipagawa sa atin, na inuutos niya sa atin sa banal na salita ng Diyos. At siya po ay magtataas sa bawat isa to inherit the land. Katulad na lang yan sa Mati congregation. We are waiting for God's blessings, God's guidance, God's provision na makaangkin din sila ng lupa doon para matirika ng simbahan. Alam niyo ba lahat na ating dinadalangin sa Diyos? Bakit? We need to pray, we need to ask God for all these things, mga bagay na ito. Makatayo ng simbahan, makapagpanindigan ng mga niligtas ni Lord Jesus Christ. Kasi ito yung paraan ng Diyos sa buhay natin na unang-una ay tayo ay maligtas. Yan ang pinakauna. Kaya merong nag-comment dito sa natin, YouTube, yung message kagabi. Iyak daw ng iyak siya habang nakikinig sa Word of God. Dahil ang mensahe, yung mag-ask tayo sa Panginoong Diyos. At ang gusto daw niyang i-ask talaga, unang-una, yung Acts 16:31, yung kaligtasan ng kanyang mga pamilya. Di ba yung mga churches, this is all about in relation sa Acts 16:31. Meron naman tayong ma-open na bagong kongregasyon in God's time, Taal, Batangas. Busy si Pastor Ogi na nagpapalo up doon. There was a time na nag-visit siya doon. There are more or less 50 to 100 people who attended his visitation, listening the Word of God. Dahil meron doong himala na ipinakita si Lord Jesus Christ na deliverance sa isang babae o isang lalaki. I'm not sure of that, whether he is or she is, na na-delivered sa kanyang pagiging demon-possessed. At hindi lamang yan, there are more miracles were done by our Lord Jesus Christ. And they were so blessed by the Word of God, and they were enlightened. Kaya, nung nagpadala si Pastor Ugi sa akin ng mga pictures, I was so also amazed dahil maraming nag-attend. Kaya, yan i-pray natin, no? Ihintayin natin. Daratingan pa na, kaya sabi ko kay Pastor Ugi, sabi ko, let's pray na magkaroon tayo ng church dyan, magkaroon tayo ng lupa dyan, matayuan ng simbahan. Anyway, ang lahat na ito ay galing sa Diyos. When the wicked are cut off, thou shalt see it. I-pray natin itong napipintong giyera sa sanglibotang ito. And this was already spoken by our President Duterte, that if war will start, especially this Russia, pag mag-escalate ang war or Third World War, sabi ng ating presidente, this could be the end of the world.
ito na yung end of the world. So, sa buhay natin, for the people of God, it is blessing. For the wicked, it is destruction. Why it is blessing? Whether we live or die, we are of the Lord. And there is no death in the path of the righteous. If ever we pass away in the flesh, that is not death in the sight of God, but that is rest from your labor sa sanglibutang ito. And you are just waiting for the rapture if you are buhay, for the resurrection, the first resurrection if you are dead physically. Kaya sa buhay natin, let us keep the way of the Lord while waiting for the temporary blessing and for the eternal blessing. Both of these will be given by God. Ibibigay ito ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Meron kasing tinatawag na due time. No? May isaktong panahon para dyan. Tulad dyan sa Taganaga congregation. No? Magpapalaki na sila ng simbahan. Sabi ko, Pastor Dong, ano ang gagawin nyo dito? Sabi niya, hindi mo na namin sirain itong simbahan. Ipapakain namin itong simbahan sa mas malaking simbahan. Pag naatipan na, tsaka na namin sirain ito at ipatuloy yung construction. Anyway, pwede na namin magamit kung mayroon ng atip. So let's pray. There is due time for that. Basahin natin. 1 Peter 5:6. Praise the Lord. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Yan. Mag-humble lang tayo. Ano ibig sabihin mag-humble? If we need to suffer for a while, you suffer. If we are going to wait for a while, you have to wait. Kaya may due time dyan eh. May panahon talaga nakatalaga na ng Diyos. Siya yung may hawak lahat ng ating mga kinabukasan. Kaya, while waiting, keep the way of the Lord. No? Gawin natin yung way ng ating Panginoong Diyos because there is due time for everyone to be exalted. Para tayo exalt. Katulad niyang Pangawaan congregation. Tagal na yung simbahan dyan. Nag-crack na. Oh. They waited and asked the Lord's blessings. Ngayon, napalakihan at nabago yung simbahan nila. It was God's blessing and appointed time para sa mga yan. So yung Mati congregation, yung Taganaga congregation, magpapalaki na sila ng simbahan. Let us wait and let us pray. Magdalangin tayo dyan. Ano pa? Itong pequeño congregation, pinapahanap na rin sila ng lupa para malipat sila sa magandang location. So let's pray for that. Lahat ng ito, hingiin natin kay Lord Jesus Christ. At the same time, kawawa yung mga wicked because they will be cut off. Puputulin sila ng Panginoong Diyos. Nagbigay ang Diyos ng ultimatum. Nagbigay ang Diyos ng mercy. Nagbigay ang Diyos ng grace. Nagbigay ang Diyos ng patience. He waited. He is not willing that any of the people of the world shall perish, but all must come to repentance. But what they did, anong ginawa ng mundo? They provoked God to anger. Lalo nilang pinoproclaim sa buong sanglibutan, there is no God. Lalo nilang pinoproclaim sa sanglibutang ito, this is the way, this is the so-called, the way of happiness, the way of joy, which is worldly, ano pa, sensual, devilish, earthly. That is not of the Father. That is of the world. The world passeth away, and the lust thereof. But whosoever doeth the will of the Father abideth forever. Kaya, there is great advantage if we walk sa way ng ating Panginoong Diyos. Now, magtanong tayo, how long will the
Taganaga congregation suffer for the small church? How long for the Mati congregation to wait for their coming church lot and church? How long shall we wait for our big church, which is being asked and planned na magkakaroon tayo ng bigger church to accommodate our members? How long? Yan ang tanong. How long shall these churches, congregations maghihintay? Meron talagang panahon for that. Praise the Lord. Kaya may tanong dito, basahin natin. Exodus 10 verse 3. Praise the Lord. And Moses and Aaron came in unto Pharaoh, and said unto him, Thus saith the Lord God of the Hebrews, How long wilt thou refuse to humble thyself before me? Let my people go, that they may serve me. Yan. Ito yung kay Pero. How long will you hold my people under the captivity? How long will you keep my people in agony, in suffering? Pero anong nangyari? Dumating din ang panahon. They were released. Dumating din ang panahon. The land of promise were given to them. But the question is, who are those who inherited the land of promise of God? Those who kept the way of the Lord. Yung nag-keep sa way of the Lord. Kaya the same thing, ganun din sa buhay natin. We are waiting for something to be granted from heaven. So while waiting, let us keep the way of the Lord. Ganun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya lumambot din ang puso ni Pero until such time He released the people of the Lord. Until such time they reach the land of promise. Until such time they inherited the land of promise. So there is due time for that. Kaya ganun din sa buhay natin. Sino ka mag-akala sa buhay natin? The biggest problem if you are planning to put up a church is the land or the lot. But as of today, we got no more problem where to put up our bigger church because God did provide already. See, lahat na ito ay may due time para sa lahat to inherit His blessing. Praise the Lord. Basta ang objective natin, keep on doing the way of the Lord. Let us wait for the appointed time sa lahat ng mga bagay na hinihingi natin sa Kanya. Because God knows what to do. Alam na ng Diyos anong gagawin niya. Kaya, yung inawit natin kanina, His eye is on the sparrow. I sing because I'm happy. I sing. Ano pa yan? Because I'm free. His eye is on the sparrow. I know He watches me. Nagwa-watch ang Diyos sa buhay natin. And He knows every need. Alam niya ang bawat pangangailangan po natin. Kaya, sa buhay natin, let us humble. No? Magpakumbaba tayo. Huwag tayong magmatigasan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. The more we become stiff-necked, the more magmatigasan din ang Diyos. But if we humble ourselves and walk in the way of the Lord, He will hear our prayer. And He will release and will never withhold blessings according to His promise that we will inherit the land. Bibigay niya ang fatness of the land. Tsaka hindi man lang land ang ibibigay ng Diyos. That we could say land tapos walang infrastructure. Land pero walang pagkain. Useless yan. When the Lord provide land, there should be shelter or infrastructure. Once na magbigay ang Diyos ng land, there should be food. Meron talagang pagkain.
Kompleto na yan, package na yan, na paano tayo mabuhay sa sanglibutang ito. God knows how, paano niyang gagawin. Basahin natin, 2 Kings 22 verse 19. Praise the Lord. Because thine heart was tender, and thou hast humbled thyself before the Lord, when thou heardest what I spake against this place, and against the inhabitants thereof, that they should become a desolation and a curse, and hast rent thy clothes, and wept before me. I also have heard thee, saith the Lord. Yes. Once the Lord will declare that He will curse and make desolation in a certain place, if you rent your clothes and wept before Him, He will also hear you, saith the Lord. Katulad ngayon ang sanglibutang ito. Pinakita na sa mga news how Russia bombard Ukraine. At yung kanilang soldiers in the place, the vicinity of Ukraine, the border, nag-increase yung mga armies nila. Hindi ko sure sa figure, parang nasa 14,000 over na ang mga armies na pinadala doon ni Putin. Tapos yung NATO, yung EU, nag-meeting na sila. They have showed, they express their condemnation what Putin did because Ukraine never provoked them. Ukraine never fight against them. So ang tawag nila doon, Putin attack Ukraine even being unprovoked. Siyempre, ang tao, mag-atake yan if you are being provoked. Pag pinagalit ka. Siya ang charge sa European countries, NATO, na inatake niya ang Ukraine, hindi naman siya gi-provoke. Kasi ang gusto lang ang demand lang ni Putin, ayaw niya na ang Ukraine mag-member sa NATO. Takot din siya. Pag mamembro sa NATO ang Ukraine, so lalakas yung puwersa ng Ukraine, parang defensive masyado si Putin. Kaya ngayon, meron ng mga statement na if Russia will never bring back their soldier to their country against Ukraine, they will face the consequence. Malaki yun. Malaking impact yun. Pag sinabing they will face the consequence. Tapos yung iba naman, although the American doesn't want war, ang kanya lang is yung tinatawag na, itawag doon, na isuspend lahat ang businesses, isuspend lahat ang mga bangko, isuspend lahat. Ang tawag doon? Sanction. Yun pa lang ang ginagawa nila ngayon, sanction. Lahat ng mga supplies, kung ano man ang order ng Russia from other countries, putol. Lahat ng mga banking transaction, putol. So gusto nila parusahan ang Russia by sanction, that the economy of Russia will going to be destroyed, para masisira, para ma-crippled sila. But still, Putin is very suicidal, kumbaga pa. Talagang very aggressive siya masyado. So ano ngayon ang stand natin for this? God knows how to deliver the righteous out of all their trouble. Praise the Lord. But for the wicked, they will be destroyed. Kaya, hawak lahat ng Diyos ang pangyayari sa sanglibutang ito. And that has been already revealed by our Lord Jesus Christ. But the end is not yet. Ang end, hindi yung na-clear. Ang end, yung wrath of God. He will burn the entire creation of God.
ang manatili na lamang yung kanyang kaharian. Praise the Lord! Kaya sabi ng Diyos, that is not yet the end. Hindi pa yan ang katapusan. So, human cannot finish the world to come to an end. Hindi nila kayang tapusin ang buong mundo. But God can do it. Kaya huwag tayong matakot. Praise the Lord. Ang Diyos na bahala. He knows what to do. So if He will provide us land, He will feed us at the same time. Basahin natin Psalms 37 verse 3. Praise the Lord. Trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Yes. Alam nyo, hindi basta-basta itong giyera. Since World War II ended, kung meron mang giyera na will happen, it will be World War III. Kasi tapos naman yung 1, tapos na yung 2. And there are how many decades already passed. Ngayon, kung darating ito, matindi na ang mga armaments ang nagawa ng bawat bansa na malalaki. Thousands of nuclear weapons already made. It is a matter of push button lang ang pagpalipad niyan at pag-drop niyan sa mga area kung saan nila gustong iparating. This will be so much destruction. Hindi basta-basta ito. So let us pray in our time that there should be peace as much as possible, so that the gospel of our Lord Jesus Christ will be freely spread all over the world. But if, just in case, war will occur, I believe God has a purpose for this. Kaya wala na tayong ibang refuge, wala na tayong ibang kanlungan except God who knows everything. Siya nakakaalam sa lahat. If war is being mentioned in the Holy Scripture, and if Jesus said all that is written should be fulfilled, we cannot avoid this. Hindi natin maa-avoid ito. But all we have to avoid is sin. Kung meron man tayong i-avoid, na gustong ipa-avoid ng Diyos sa atin, yung kasamaan at kasalanan. Kasi handang-handa ang Diyos to deliver the righteous out of all their troubles. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, just focus on Him. No? Focus tayo sa Kanya. If we see the wicked are prospering literally, financially, materially, huwag tayong mainggit. But rather, let us wait for our own blessing galing sa Diyos. Basahin natin yan. Psalms 37, verse 7. Praise the Lord. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Yes. Rest in the Lord, ibig sabihin yan, sa kapanatagan ng ating puso, manalig ka sa Panginoon. Wait patiently for Him, maghintay ka sa Kanya na merong kapahinuran. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Huwag tayong mainggit mainis kahit naman sa atin nakikita sa paligid. Especially for the wicked who are prospering. Wag. That is not great favor. That is deception. The greatest favor ever we could consider is we are in the hand of God. Praise the Lord. Na huwag tayong alis dyan sa Panginoon. Kasi if ever there is war, it should be always advantage for the people of God. Pag merong war, it is always advantage for the children of God. Praise the Lord. Basahin natin
Psalms 37 verse 9. Praise the Lord. For evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Yes. Yan ang isipin natin. Lahat ay nasa kamay ng ating Panginoong Diyos. That the people of the world may know that there is God who rule the kingdom of men. Kaya itong kingdoms of men sa sanglibotang ito who are sometimes fighting each other. But there is God who is above them all, who controls everything. So huwag tayong matakot. Everything are under His control. Lahat nasa control yan ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Kaya sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ, if ever we are being tried, no? Kung tayo ay sinusubukan ng ating Panginoong Diyos, prove it that we really believe God, that we really love God, that we really trust Him. Basahin natin Job 23:10 hanggang 11. 23:10 to 11. Job. Sige daw. Praise the Lord. But He knoweth the way that I take. When He hath tried me, I shall come forth as gold. My foot hath held His steps. His way have I kept and not declined. Neither have I gone back from the commandments of His lips. I have esteemed the words of His mouth more than my necessary food. Yan. He knoweth the way that I take. When He hath tried me, I shall come forth as gold. So may mga pagsubok man sa buhay natin, see to it. Hindi ka mag-change. Hindi ka magbabago. Subalit you will be as gold. Tingnan mo yung gold. The more it is being put into a fire, he will remain as is. He will remain the same. At sometimes, he will be more purer and purer. Ganon ang mga anak ng Diyos. My foot hath held His steps. Yung ating mga lakad, talagang hindi na yan maalis sa kanyang mga yapak. His way have I kept and not declined. Yung kanyang mga paraan, mamamaraan na binigay niya sa atin, iniingatan natin at never tayo nagdi-decline. Kapag sinabing decline, nanghihina. Pag sinabing decline, backward. Pag sinabing decline, going downward, ayaw ng Diyos yun. Dapat tuloy-tuloy tayo going upward. Neither have I gone back from the commandments of His lips. I have esteemed the words of His mouth more than my necessary food. Tignan mo yan. Higit pa sa mga napakahalagang, nutritious na pagkain. Mas mahalaga pa dyan ang inyong mga banal na salita. There is so-called salvation, protection, blessing from the Word of God. Yan, huwag tayo maalis dyan. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngayon, whatever may happen of this earth or of this world, huwag nating ihiwalay yung ating mga mata sa pagtitik sa Kanya. Let us not look to the right nor to the left. Baka mamaya titingin tayo sa wala at sa kaliwa at sa kanan. Baka ma-confuse tayo. Mawala tayo sa focus sa Panginoong Diyos. And that's the time we will start to fear. Matakot tayo sa sanglibotang ito. We will be scared. Then we will go to somewhere. We will go to saan-saan pa, left and right. Huwag mangyari yan. Dapat, let us look straight to Him that is in heaven. Basahin natin last verses. Proverbs 4:25 hanggang 27. Praise the Lord. Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Ponder the paths of thy feet, and let all thy ways be established. Turn not to the right hand, nor to the left. Remove thy foot from evil. Praise the Lord. Yan. If the world are now preparing to defend
their own boundaries politically. Ganon din tayo sa buhay natin. Let us prepare na huwag tayong matinag, huwag tayong makilos, because God is always ready to protect His people, to defend His children who are faithful unto Him. Kayang-kaya ng Diyos yan. No weapon that is formed against thee shall prosper in this world. For this is the heritage of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Kaya, to God be the glory. Patuloy tayo, huwag tayong lumingi sa wala at sa kanan. Huwag tayong maglingon ba? Ayaw paglingi-lingi diha sa wala o sa tuo. Naana din ha sa imong atubangan ang buing Diyos who is capable to protect and to preserve and to sustain and to bless. Praise the Lord. And to give us the land and to feed us. Lahat na yan, kompleto. So whatever may happen in this world, it is always advantage for the people of God. And it is always disadvantage for the wicked. And it is destruction for the wicked. But it is salvation for the righteous people of God. Kaya, let us pray for the people of the world to come to the real God. Let us pray for the people of the world to listen to God who created them all. Yun ang i-pray natin ng mga tao marunong makinig kahit pa man sa Diyos na lumalang sa kanila. Praise the Lord. So to God be the glory. Let's pray. Sa lahat na ating mga hinaharap, let us wait patiently. Ano pa man ang ating hinihingi sa Panginoong Diyos, God will grant ito ng ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.